Sabi pa, sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon sinasabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. So meron po parang pinaganda sa atin ng Panginoong Jesucristo. So may silid po sa langit. Yan. Batay po sa kapayagan, may 4 na pinto at bawat isa ay may tigtatatlo. So bali 12. Yan. Batay po yan sa kapayagan. So ang sinasabi po na preparasyon dito ng Panginoong Jesucristo, makakamtan po natin to pag wala na po tayo dito sa katawan, di ba, sa laman. Makikita po natin itong silid na pinaganda sa atin ng Diyos. So ang ibig sabihin, ang langit po pala parang lupa din, kasi may mga silid may mga kwarto na tayong titirhan, parang buhay din dito sa lupa. Pero batay po dito, napakaganda, di ba? Napakaganda ng langit, na ibang dimension na pinaganda sa atin ng Diyos. Kasi dito sa atin ang daming mga poisoning, daming mga usok na nagbibigay ng sakit, kung ano-anong mga amoy, di ba? Doon sa langit, sariwa po ang hangin. Kaya doon talaga natin makakamtan yung kaginawahan. At doon po ay wala nang katapusan yung ating buhay. Katulad ng Panginoong Hesus, sa kanyang kamatayan, hanggang ngayon buhay po siya. Yan. So lamang habang naririto po tayo sa ating katawan, siyempre may mga sakripisyo at may mga pagtitiis na kailangan natin lumaban. Yan. Habang hindi pa natin nakakamtan ang pangako, kaya nga yan pangako ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang katawan. Yan po yung pangako na hindi nakuha ng nila Moises, mga banal na propeta, kasi yung katawan po ng Panginoong Jesucristo yung pangako. Kaya yung siya ay namatay, pinatawad yung ating mga kasalanan. Kaya tayo po ay tumanggap na at nakakamit na ng pangako ng Panginoong Hesus. Hihintayin na lang natin yung ating pagkawala dito sa laman. Pero hindi ibig sabihin mamadaliin po natin yung pagkawala. Hindi, kundi hihintayin po natin na Diyos po yung kumuha ng ating laman. Kasi ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan, di ba?